Okay, magandang araw po, Batang Maynila to. So ito, mga kaibigan, nagkalaglaga na dyan sa Bureau of Corrections. O etong mga Bucor employees, ito po kasi mga Bucor employees, mga kaibigan. Ito po yung kumbaga nawala ng karapatan dyan mismo sa kanilang opisinang pinaglilingkuran. Anong ibig ko pong sabihin na nawala ng karapatan? Alam niyo po kasi nung umupo ito si Mr. Bantag dyan sa Bureau of Corrections, yung mga empleyado po, yung mga organic na Bucor employees, tinanggalan po ng pwesto. Actually, yung mga item nila, hindi po nawala sa kanila, pero inilipat po sila ng lugar kung saan sila pipwesto. Halimbawa, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Meron po akong kakilalang engineer dyan. Siya po ay licensed engineer. Hindi ko na po sasabihin kung civil, mechanical o electrical. Basta po lisensyadong engineer. At siya po ang hepe ng maintenance dyan sa isang kampo. Kasi maraming kampo po dyan. Hindi ko na rin po babanggitin kung sino yung kung saang kampo. Pero isa po dyan sa 4 na kampo dyan sa Bilibid. 4 po kasi kampo dyan Maximum security compound, medium security compound, RDC, at minimum security compound. Lahat po yan may mga engineering maintenance. At itong engineer na to, mga kaibigan, yun nga po, siya po ang hepe ng maintenance dyan sa isang kampo. Pero nung dumating, ito si Mr. Bantag, ang ginawa nito, inalis. Alam nyo po ba kung saan nilagay? Inilagay po ito dun sa labas. Tagabukas ng pump house. Biruin nyo yan. Isang licensed engineer. Nabagamat yung sweldo, hindi naman nabago kasi bawal po yun Pero yung pwesto, dun sa loob ng kampo, inalis, nilabas. Tagabukas na lang ng nung schedule na bukas ng mga pump house. Kasi may oras po yan yung pagpapalabas ng tubig dun sa loob ng kampo. So, ganun ang ginawa mga kaibigan dito sa aking kakilalang engineer, licensed engineer. At ang inilagay niya dun sa pwesto, mga taga BJMP. Meron pa nga akong kaibigan, nakausap ko dyan biruin mo JO1 naging superintendent. Biglang na-promote. Napunta lang dyan sa Bilibid, itong BJMP na to, na-promote agad. So, kaya itong mga Bucor employees, mga kaibigan, hindi po naging maganda ang kanilang naging karanasan nung naging director, yang si Mr. Bantag. So, kaya marami nagtatanong, mga kaibigan, bakit daw parang lumalabas na kontra ako kay Bantag. Actually, wala po akong personal na na knowledge dito kay Mr. Bantag. Hindi ko naman po siya nakasama. Pero etong mga kakilala ko dyan sa Bureau of Corrections na matitino, mga kaibigan kasi ako as much as possible ayoko ring makisama sa mga taong alam nyo na talagang dumidiskarte dyan sa Bureau kasi mahirap po mahirap po dumiskarte dyan kasi kapag medyo sa tingin ng mga preso na yan sila yung tawag dito medyo naagrabyado, tagilid ka dyan. Di mo alam kung sino mga kakilala nila sa labas. Baka bigla ka na lang paganyan. So as much as possible, nung nandyan ako, hindi po ako nang-agrabyado. Lalong-lalo na yung mga kasama ko. Kasi meron po kasi mga empleyado talaga na talagang garapal kung dumiskarte. Yun po mga yun, medyo hindi po maganda yung nagiging kahihinatnan ng mga ganong klaseng empleyado. Pero bilang lang po yung mga ganyang klaseng empleyado. Kaya nga nung pumesto na dyan, itong si Bantag at yung kanya mga tauhan sa BJMP, medyo nawala yung moral ng mga empleyado ng Bucor. Yung iba, tinapon dun sa mga kolonya. Basta ang discarding ginawa nila, yung Bilibid talaga, hinawakan nila yan. Tapos yung mga opisyalis dyan, tinapon dun sa mga kolonya, sa iba't ibang lugar na mga penal colonies, sa mga probinsya, para sila makapwesto dito sa Bilibid. Biro mo, kahit engineer nga Engineer, inalis mo, nilagay mo sa labas, pinesto mo, jail officer.
Ano naman alam ng jail officer sa trabaho ng engineer? Pero ginawa nila yun para lang talagang mahawakan maigi itong Bilibid. Kaya ito, kumbaga payback time. Payback time na po mga kaibigan, at ang nangyayari ngayon sasalita na po itong mga Bucor employees. At ayon sa kanila mga kaibigan, ito raw code name na taas at tanda na narinig natin galing dito sa mga gangs, doon sa mga leader ng gangs, yan po sa loob ng NBP, New Bilibid Prison, na nag-order para patayin itong si broadcaster Percy Lapid. Ito daw ay mga nicknames. Ito raw ay mga nicknames na ginagamit ni Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Sabi ito mismo ng mga Bucor employees. Yung yung tanda at yung taas, yan daw po ay ginagamit, hayagang ginagamit mga kaibigan. Kaya nga nasabi nila ito yung hayagang ginagamit ni Mr. Bantag dyan sa Bureau of Corrections. Itong taas daw, ito yung pagkakilala ng mga Bucor employees na nagre-refer dun sa top official ng Bureau. Kasi pag sinabi mong order yan sa taas. Order yan, galing taas yan. Ibig sabihin nun, ang tinutukoy nun ay si Mr. Bantag. At ito nga tanda naman, ito yung ginagamit ng mga tao dun sa loob ng inner circle ni Mr. Bantag. Yan yung talagang mga closed in, mga aid. Siguro, itong mga BJMP, ang tawag dito kay Mr. Bantag, tanda. So parang sa tingin ko mga kaibigan, itong tanda na nickname ay hindi po ito tumutukoy sa iba pa. Kasi maraming speculation, itong tanda raw, hindi raw to sa Bantag kasi hindi pa naman daw matanda si Bantag. So, pero ayon doon sa mga Bucor employees, itong tanda is referring to Mr. Bantag. Ito yung ginagamit ng mga taong malalapit dito kay dating Bucor chief. So itong kumpirmasyon ng mga empleyado ng Bureau of Corrections, itong mga supposed nicknames, expected po ito na makapagpalakas ng kaso ng prosecution laban nga dito sa mga nasasakdal. Dito po sa kanilang alleged involvement sa Lapid killing last October 3. At alam naman po nating lahat na itong si Mr. Bantag at itong si Bucor Deputy Security Officer Ricardo Sulweta ay naharap sa murder charges. Double murder po yan dahil nga po doon sa pagpatay kay Percy Lapid at kay June Villamor. Hanggang ngayon wala pa si Sulweta, hindi nagpapakita. Itong si Sulweta, ito yung minensyon ng mga gang leaders dyan sa NBP, dyan sa New Bilibid Prison. Doon sa kanilang mga sworn affidavits na ang nagutos daw kay Sulweta para ipapatay itong si Lapid ay tinatawag nilang tanda. Yun yung tawag ng mga malalapit sa kanya. Pero yung sinasabing taas ay yung mga ginagamit ng mga empleyado. So ito ay kinumpirma. So kumpirmado na po ito at ito ay pwedeng gamitin dyan sa ginagawa nilang investigasyon. At karagdagang ebidensya para palakasin ang kaso laban dito kay Mr. Bantag at dito kay Mr. Sulweta. Kaya mga kaibigan, abangan po natin sa December 5 po ang bali yan po ang una. Actually, pangalawa dapat yan, pero dahil nga po doon sa kapalpakan ng DOJ, yan po ang unang preliminary investigation na magaganap dito po sa Percy Lapid case. At di natin alam kung magsasabit ang counter affidavit itong kampo ni Mr. Bantag. At hindi rin natin alam kung makakarating ba itong si Mr. Bantag at itong si Mr. Sulweta. Pero sa tingin ko daming chismis kasi na lumalabas na lumabas na rin ng bansa itong mga akusado at ito raw si Mr. Sulweta ay patay na raw. So panay speculations. Hanggang ngayon naman wala pa tayong naririnig na balita tungkol dyan. Pero yun po mga kaibigan, yun lang po ang update natin ngayon. Nilaglag na itong si Mr. Bantag na itong mga empleyado ng Bureau of Corrections at talagang nahirapan nung panahon na siya umupo dyan bilang direktor ng nasabing ahensya ng gobyerno.
Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.